anumang maisip at paniwalaan ng isipan ng tao ay maaaring makamit. Ngayon, isipin mo ito kasama ko, paano kung lahat ng pinaniwalaan mo hanggang ngayon tungkol sa tagumpay at pera ang mismong pumipigil sa iyo? At kung ang tunay na bilangguan ay hindi ang kakulangan ng mga pagkakataon, kundi ang mga kaisipan na paulit-ulit mong inuukit araw-araw. Napansin mo ba na kapag lumampas na ang tao sa 35 taon, marami ang nagsisimulang maniwala na huli na para sumabay sa takbo ng buhay? Na kung ano ang hindi nakuha hanggang ngayon, malamang ay hindi na kailanman makakamit. Ang ganitong kaisipan ng isa sa pinakamalaking sumisira sa tagumpay. Napatunayan na ng agham at psikolohiya na ang utak ng tao ay hindi malinaw na nakikilala ang pagkakaiba ng isang bagay na iniisip ng malinaw at ng isang bagay na tunay na nararanasan. Ibig sabihin, kapag nakikita mo ang sarili mong bigo, walang tiwala at limitado, itinatala iyon ng iyong isipan bilang katotohanan at nagsisikap itong panatilihin ka sa parehong kalagayan. Ngunit kung kumilos ka, magsalita, manamit at magpakilos na para bang nakamtan mo na ang iyong nais, nagsisimula ang isipan mong lumikha ng mga bagong koneksyon na unti-unting umaayon sa hinaharap na pinili mong makita. Alalahanin mo ang huling pagkakataon na inulit mo sa iyong sarili, hindi ito para sa akin o wala na akong edad para magsimula ng bago. Ilang pintuan ang isinara mo nang hindi mo man lang namalayan. Ngayon isipin mo ang kabaligtaran, paano kung buong paniniwala mong sinabi, karapat-dapat ako, akin na ito, namumuhay na ako nito. Maaaring mukhang katawa-tawa, ngunit iyan mismo ang uri ng salungatan na gumigising sa iyong isipan tungo sa mga bagong posibilidad. Si Roger Bannister, halimbawa, ay paulit-ulit na narinig sa loob ng maraming taon na imposible para sa tao ang tumakbo ng 1 milya sa loob ng mas mababa sa 4 na minuto. Ayon sa mga doktor, hindi kakayanin ng katawan ng tao iyon. Ngunit hindi niya tinanggap ang hangganang iyon. Bago niya maabot ang record, paulit-ulit niyang iniisip na tumatawid siya sa linya ng pagtatapos, naririnig ang hiyawan ng mga tao, ramdam ang bigat ng hininga mula sa pagod na parabang nagawa na niya ito. Hanggang sa dumating ang isang araw noong taong 1954, ang tinaguriang imposibleng bagay ay naging katotohanan. At narito ang tanong, ilan pang mga hadlang ang daladala mo na sa katotohanan ay umiiral lamang dahil pinaniwalaan mo sila? Pagkatapos ng 35 taon, mas lalo mong kailangang isabuhay ito dahil nakapagtala ka na ng karanasan, naranasan mo na ang taas at baba ng buhay at gayunpaman. Kadalasan ay inuulit pa rin ang mga padron na hindi nagdudulot ng tagumpay. Kaya bakit hindi baliktarin ang lohika? Ano ang mangyayari kung bawat araw na magigising ka ay sisimulan mong isabuhay ang sarili mong anyo sa hinaharap? Hindi lang basta iniisip kundi tunay na nararamdaman. Maglakad na parang panalo, magsalita na parang tiyak na nanalo, at gumawa ng mga desisyon na para bang naroon ka na. Ang ganitong gawain ay tinatawag na mental na pagsasanay, at ito'y kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo at ng pagtingin ng iba sa iyo. Tinatawag ito ng agham ng utak na neuroplasticity. Sa bawat ulit ng isang karanasang iniisip ng may damdamin, pinalalakas ng utak ang mga koneksyong kaugnay ng karanasang iyon. Sa madaling salita, literal mong sinasanay ang iyong isipan at katawan upang mabuhay ng ganoong karanasan. Kung lagi mong nakikita ang sarili mong lubog sa utang, walang tiwala at maraming limitasyon, sinasala ng utak mo ang lahat upang patunayan iyon. Ngunit kung sisimulan mong makita ang sarili bilang masagana, karapat-dapat at may kakayahan, nagbabago ang salain, at ang mga pagkakataong dati ay hindi mo pinapansin ay biglang lumilitaw sa iyong harapan. Ngayon, pag nilayan mo, paano kung sa loob ng 7 araw na sunod-sunod, pagkagising mo, ipinikit mo ang iyong mga mata at inilarawan ang sarili mong buhay na lubos ng nagbago? Paano na ang iyong tahanan, ang iyong sasakyan, ang iyong kalusugan? Anong uri ng pag-uusap ang magkakaroon ka sa iyong mga kaibigan? Maaari mong isipin na sobra ito, ngunit subukan mong gawin ang eksperimento. Magbihis ka na para bang naabot mo na ang mas mataas na antas sa iyong buhay, magsalita na parang isang tao na may malinaw na direksyon at tiyak na paniniwala. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mo kung paano nagbabago ang reaksyon ng mga tao sa paligid mo. Ramdam ng mundo kapag tunay kang naniniwala sa iyong sinasabi. Naranasan mismo ito ni Napoleon Hill. Bago siya naging may akda ng aklat na kilala bilang ang isipang nagpapayaman, isa lamang siyang batang mamamahayag na walang pangalan, walang pera, at walang tiyak na kinabukasan. Nang hamunin siya ni Andrew Carnegie na kapanayamin ang mga pinakamayayaman at pinakamatagumpay na tao noong panahong iyon, wala siyang kapangyarihan ni mga koneksyon.
Ngunit pinili niyang akuin ang katauhan ng isang mananaliksik at manunulat, kahit na wala pang pagkilala sa kanya bilang ganoon. Kumilos siya na parabang nakatakda na siyang sumulat ng isa sa mga pinaka-impluwensyal na aklat tungkol sa tagumpay sa buong mundo. Ang ganitong paninindigan ang nagbukas ng mga pintuan para sa kanya, dahilan upang igalang siya ng mga negosyante at pinuno, at ibahagi sa kanya ang kanilang mga sikreto. At ngayon, itatanong ko sa iyo, handa ka bang manatiling nabubuhay na parang isang talunan, paulit-ulit na inuulit ang parehong mga pattern, o magsisimula ka ng umakto na parabang panalo ka na? Pag-isipan mo ito. Dahil sa huli, hindi tungkol sa paghihintay ng isang milagro ang usapan, kundi tungkol sa desisyon kung sino ang pipiliin mong maging mula sa sandaling ito. Ang iyong kinabukasan ay nasa loob mo na, ngunit magiging totoo lamang ito kapag pinili mong isabuhay ito na parabang kasalukuyan na itong nangyayari. Ilang beses mo na bang nahuli ang sarili mong nagsasabing, sinusubukan kong pagandahin ang aking buhay? Ang simpleng pahayag na ito, na tila karaniwan lamang, ay nagsisiwalat ng mas malalim na katotohanan. Ipinapakita nito ang pagkakakilanlan ng isang tao na hindi pa nakikita ang sarili bilang matagumpay. Sa tuwing inuulit mo ito, pinatitibay mo sa iyong isipan na hindi ka pa sapat, na may kulang pa, na laging malayo ang tagumpay. Ihambing mo naman ito sa taong nagsasabing, ako ay matagumpay. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang una ay puno ng bigat, paghihirap at pakikipaglaban. Ang ikalawa ay nagdadala ng katiyakan, kumpiyansa at gaan. Doon nakatago ang tunay na lihim, hindi mo maaabot ang bagong realidad sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ginagawa mo, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagbabago kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw ay. Napatunayan na ng psikolohiya na ang pagkakakilanlan ang siyang salaan na nagdidikta ng ating mga resulta. Ang mga taong nakikita ang sarili bilang bigo ay may tendensyang ulitin ang mga gawi na nagpapatibay ng ganitong pananaw. Iniiwasan nila ang panganib, sinasabotahi ang sarili ng hindi namamalayan, at gumagawa ng maliliit na desisyon na hindi tugma sa laki ng mga pangarap na sinasabi nilang taglay nila. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran, ang taong umaako sa katauhan ng isang nagwagi ay nagsisimulang umakto ng naayon sa imaheng iyon. Halos otomatiko ito. Isipin mo ang isang taong kinikilala ang sarili bilang isang atleta. Hindi na niya kailangang pilitin ang sarili na bumangon ng maaga upang mag-ensayo dahil bahagi na yon ng kanyang pagkatao. Ihambing mo naman ito sa isang taong nagsasabing, sinusubukan kong maging malusog. Ang taong iyon ay laging nasa laban sa sarili. Bawat ensayo ay isang labanan, bawat pagpili ng masustansyang pagkain ay isang mahirap na pagsubok ng kalooban. Ang pinagkaiba ay hindi ang dami ng pagsisikap, kundi ang mismong pagkakakilanlan. Alam ito ni John Fitzgerald Kennedy nang ipahayag niya sa gitna ng malamig na digmaan na ang Estados Unidos ay pupunta sa buwan sa loob ng dekadang iyon. Hindi niya sinabi na susubukan nila, o baka magtagumpay sila, o pinag-aralan pa nila ang posibilidad. Sinabi niya na pupunta sila. Ang pahayag na iyon ay nagbago sa pagkakakilanlan ng buong bansa. Biglang, ang mga inhinyero, matematiko, at tagapamahala na nakikita lamang ang sarili bilang karaniwang manggagawa ay nagsimulang makita ang sarili bilang mga tagapanguna na may dalang kapalaran ng buong sangkatauhan. Ang kanilang pagkakakilanlan ang nagbago bago pa man dumating ang resulta. At iyon mismo ang naranasan ni Napoleon Hill sa kanyang sariling buhay noong kabataan niya. Hinamon siya ni Andrew Carnegie na kapanayamin ang mga pinakamayayaman at pinakamatagumpay na lalaki sa Estados Unidos. Wala siyang pangalan, wala siyang pera, wala siyang impluwensya. Kahit sino na nasa kalagayan niya ay maaaring mag-isip, sino ba ako para lumapit sa mga taong iyon? Ngunit pinili ni Hill na akuin ang pagkakakilanlan ng isang mananaliksik, isang manunulat, isang tao na may misyong ihayag sa mundo ang mga lihim ng tagumpay. Napakalakas ng pagbabagong iyon sa kanyang kalooban na mismong mga leader, tulad nina Thomas Edison, Henry Ford at Alexander Graham Bell ay nagbukas ng kanilang mga pintuan para sa kanya. Hindi maiiwasan na maramdaman ang bigat ng kwentong ito, isang simpleng kabataan na walang-wala ay naging taong pinakinggan ng mga higante dahil naniwala siya kung sino na talaga siya, bago pa man may nalathalang aklat o nakamit na kasikatan. At ngayon, nais kong pag-isipan mong mabuti, sino ang pinaniniwalaan mong ikaw? Dahil ang iyong mga pang-araw-araw na pagpili ay tuwirang nakaugnay sa sagot sa tanong na ito. Sinasabi mo ba sa iyong sarili na isa kang taong nagsisikap, lumalaban, ngunit hindi kailanman nakakarating? O ipinapakita mo na ba,
kahit tahimik lamang, na ikaw ay karapat-dapat, na nakakamit, at kabilang sa lugar na iyong pinapangarap marating. Kung hindi mo babaguhin ang pagkakakilanlan na ito, walang saysay kung ilang kurso ang kunin mo, kung ilang plano ang gawin mo, o kung ilang aklat ang basahin mo, palagi kang babalik sa simula. Ito ay parang isang termostato, maaaring pansamantalang tumaas, ngunit babalik din sa nakaprogramang antas. Tinatawag ito ng agham na dissonance cognitive. Kapag kumilos ka sa paraang hindi tugma sa iyong pagkakakilanlan, lumilikha ang iyong isipan ng matinding pagkailang hanggang sa bumalik ka sa kung ano ang totoo para sa iyo. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi kayang panatilihin ang tagumpay. Kumita sila ng pera at pagkatapos ay nawala, nagkaroon ng mabuting relasyon at pagkatapos ay sila mismo ang sumira, nakamit ang mga resulta at pagkatapos ay bumalik muli sa wala. Dahil hindi nila kailanman binago ang pagkakakilanlan, tanging ang asal lamang ang kanilang binago. Ang pagkakamaling nagagawa ng karamihan ay ang isipin na kailangan muna nilang makuha ang mga resulta bago makita ang kanilang sarili bilang matagumpay. Ngunit kabaligtaran ang totoo, kailangan mo munang makita ang sarili mo bilang matagumpay upang magsimulang dumating ang mga resulta. Kaya tinatanong kita ngayon, kung lampas ka na sa 35 taon, hanggang kailan mo ulitin na ikaw ay nagsisikap pa lamang? Sapagkat maaaring ang tanging hakbang na kulang para magbago ang iyong buhay ay hindi ang makamit ang bagong bagay sa labas, kundi ang magpasya kung sino ka dito sa loob, ngayon mismo. Ilang ulit ka nang hindi sumubok dahil inisip mong, paano kung mabigo ako? Isa ito sa pinakamalalaking magnanakaw ng mga pagkakataon sa buhay. Ang takot sa pagkabigo ay tahimik ngunit mapanira. Pinaparalisa ka nito, pinapaniwala kang mas mabuting huwag nang sumubok kaysa maranasan ang sakit ng pagkatalo. At gayon paman, sa tuwing nagpapatalo ka sa takot na ito, para bang pumipirma ka ng kasunduan sa pagiging karaniwan, tinatanggap na mamuhay sa ibaba ng iyong tunay na kakayahan. Narito ang puntong mahalaga, hindi ang pagkatalo ang tunay na sumisira, kundi ang paraan kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Isipin mo kung ilang pagkakataon ka nang umatras. Marahil iniwasan mong magbukas ng negosyo dahil natakot kang mawalan ng pera. Marahil hindi ka nakipag-usap ng mahalaga sa isang tao dahil sa takot na tanggihan. Marahil hindi mo tinuloy ang pagbabago ng karera dahil inisip mong maaaring hindi ito magtagumpay. Ngunit sabihin mo sa akin, ano kaya ang nangyari kung sinubukan mo? Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang magkaroon ka ng karanasan. Ang pinakamainam ay ang tuluyang mabago ang iyong buhay. At ito mismo ang lohika na naghihiwalay sa mga nakakarating ng malayo at sa mga taong ginugugol ang kanilang mga taon sa pagreklamo. Punang kasaysayan ng mga tao na kung sila'y nagpatalo sa takot. Kung wala silang ginawa, hindi sana sila nakagawa ng anumang dakilang bagay. Isang matinding halimbawa nito si Abraham Lincoln. 8 beses siyang natalo sa halalan, nabaon sa pagkakalugi sa negosyo, dumanas ng malalim na pagkabigo sa emosyon, at nawalan pa ng babaeng pinakamamahal niya. Karamihan ng tao ay isipin na ang lahat ng iyan ay patunay na wala silang kakayahan. Ngunit si Lincoln ay hindi ganoon. Para sa kanya, bawat pagkatalo ay bahagi lamang ng paghahanda para sa mas malaking layunin. Kumilos siya na para bang nakatakdang mamuno, kahit na sa mata ng iba ay tila siya ay unti-unting lumulubog. Sa huli, siya ang naging Pangulo ng Estados Unidos at kinilala bilang isa sa pinakadakilang leader ng kasaysayan. Tandaan mo ito, pagdating ng edad na 35 pataas, ang takot sa pagkabigo ay kadalasang mas tumitindi. Bakit? Dahil may naipon ka ng mga responsibilidad, pamilya, mga bayarin, at mga obligasyon. Mas mabigat ang dating ng mga posibleng kahihinatnan. Ngunit hindi ba iyon mismo ang dahilan kung bakit ka dapat magpagsapalaran? Dahil kung hindi ka kikilos ngayon, hanggang kailan mo pa ipagpapaliban ang buhay na tunay mong ninanais? Pagkaraan ng 10 taon, babalikan mo ang nakaraan at tatanungin ang iyong sarili, paano kung sinubukan ko noon? Naranasan din ni Napoleon Hill ang ganoong sitwasyon. Noong malawakang pagbagsak ng ekonomiya noong 1929, halos lahat ng kanyang ari-arian ay nawala, kasama na ang seguridad sa pananalapi at katatagan ng pamilya. Madali sanang sumuko, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Sa halip, doon niya natagpuan ang lakas upang lalo pang magsulat tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiyaga. Ang naging bunga. Ang kanyang mga aklat ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao at umaabot pa hanggang sa mga susunod na henerasyon.
Iyan ang kapangyarihan ng hindi pagpapahintulot na maging permanente ang kabiguan. At ngayon, nais kong hamunin ka, paano mo haharapin ang iyong mga pagsubok kung alam mong tiyak na ang tagumpay ay hindi na maiiwasan? Titigil ka ba sa pagnanais magtayo ng negosyo dahil baka pagtawanan ka? Iiwasan mo bang maghanap ng bagong trabaho dahil maaari kang tanggihan? Tatalikuran mo ba ang isang pangarap dahil may posibilidad na malugi? Isipin mo, laging may panganib ng pagkatalo, ngunit mas walang hanggan ang panganib ng hindi pagsubok, dahil kapag hindi ka sumubok, tiyak na walang magbabago. Karamihan ng mga tao ay labis na tinataya kung ano ang kayang gawin sa loob ng isang araw at lubos na minamaliit kung ano ang posible nilang makamtan sa loob ng isang dekada. Ang ganitong pagkakamali sa pananaw ang nagtutulak sa marami na maghangad ng napakalalaking pagbabago agad-agad, habang hindi nila pinapansin ang tunay na ugat ng transformasyon, ang maliliit na gawin na paulit-ulit na isinasagawa araw-araw. Para bang nais mong magtayo ng bahay na inuumpisahan agad sa bubong, nang hindi napapansin na ang matibay na pundasyon ay nabubuo sa bawat ladrilyong inilalagay, sa bawat detalyeng inuulit ng walang sawang pagsisikap. At kapag usapin na ng tagumpay, ang pundasyong iyan ay ang mga ritual sa araw-araw. Huminto ka at tingnan ang sarili mong nakagawian. Ano ang una mong ginagawa pagkagising? Marami, nang hindi nila namamalayan, agad na kinukuha ang kanilang cellphone, lumulubog sa mga social media, at sinisimulan ang araw na pinupuno ang isip ng mga bagay na walang saysay. Sa loob ng kalahating oras, ubos na ang enerhiya, at ang kalinawan ng pag-isip ay nagugulo na. Ngayon isipin mo kung sa halip ay lumikha ka ng simpleng ritual na makapangyarihan upang ihanay ang iyong isipan sa iyong mga mitiin. 10 minuto para sa paggunita sa hinaharap, 5 minuto para isulat ang iyong mga prioridad, ilang sandali ng katahimikan upang kumonekta sa bersyon ng iyong sarili na nakamtan na ang mga pangarap. Tila maliit, ngunit ang ganitong maliliit na hakbang ang, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng napakalaki. Si Vince Lombardi, ang naging tagapagsanay ng Green Bay Packers, ay lubos na nakaunawa nito. Nang hawakan niya ang isang kupo ng lubos na bagsak ang kalagayan, hindi siya agad nagtuon sa malalaking pagbabago. Sa halip, pinanday niya ang kanyang mga manlalaro sa pamamagitan ng araw-araw na ritual, inuulit ng inuulit hanggang sa sukdulan. Ang mga manlalaro niya ay nagsanay ng mga pangunahing kasanayan ng may labis na disiplina na, unti-unti, ang pagkakakilanlan ng koponan ay nagbago. Tumigil silang makita ang kanilang mga sarili bilang mga talunan at nagsimulang kumilos na parang mga kampiyon, kahit bago pa sila nagwagi sa score. Ang bunga ay naging pambihira, 5 kampyonato sa loob ng 7 taon. Ang pagbabagong iyon ay hindi nagsimula sa mga araw ng kaluwalhasyan, kundi sa araw-araw na mga ritual. At dito pumapasok ang tuwirang ugnayan sa iyong buhay. Ano ba ang mga ritual na pinananatili mo ngayon? Inaayos mo ba ang iyong lugar ng trabaho na parang isang taong masagana na? O nabubuhay ka ba sa gitna ng kaguluhan, na lalo pang nagpapatibay sa ideya na walang dumadaloy ng tama? Ang paraan ba ng pananamit mo ay sumasalamin sa bersyon ng iyong sarili na gusto mong marating, o tila ba isa ka lamang na nakikisurvive? Maaari itong magmukhang mababaw, ngunit hindi ito ganoon. Ang iyong kapaligiran, ang iyong itsura, ang iyong mga salita, lahat ng ito ay nagpapadala ng mensahe sa iyong isip tungkol sa kung sino ka. Kapag namumuhay ka bilang isang taong magulo, pagod at walang kalinawan, huwag mong asahan na darating ang ibang resulta. Malalim itong naranasan ni Napoleon Hill. Noong panahon ng matinding krisis pang-ekonomiya noong 1929, kung kailan bilyon-bilyong piso ang nawala at milyon-milyong Amerikano ang binalot ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, maaari na sana siyang sumuko. Ngunit sa mismong panahong iyon ay pinanatili niya ang ritual ng pagsusulat araw-araw, kahit hindi niya alam kung may maglalathala ng kanyang mga ideya. Inalagaan niya ang isang gawin ng pang-araw-araw na disiplina na sa huli ay nagbunga ng mga akdang tumawid sa maraming henerasyon. Isipin mo na lamang kung siya ay sumuko sa kabuluhan sa labas at tinalikuran ang kanyang mga ritual. Hindi sana natanggap ng mundo ang batas ng tagumpay o ang isip na yumayaman. At narito ang isang mahalagang detalye na pinatutunayan ng psikolohiya. Kapag lumilikha at inuulit mo ang mga ritual, ang iyong utak ay pumapasok sa isang proseso na tinatawag na dissonance na kognitibo. Ibig sabihin, hindi nito matanggap ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng kasalukuyang pagkakakilanlan mo at ng mga bagong ugaling iyong hinuhubog. Ang likas na hilig ng isipan ay ihanay ang mga pagkilos sa bagong identidad.
Kaya naman sa simula, ang iyong mga ritual ay maaaring maramdaman na hindi komportable, tila peke pa nga. Ngunit ang pagkailang na iyon ay tanda ng paglago, sapagkat ang iyong isipan ay muling nag-aayos upang masuportahan ang mas dakilang bersyon ng iyong sarili. Ngayon ay tatanungin kita, ano-ano ang mga ritual sa araw-araw na iyong pinapalago na humuhubog sa iyong pagkatao? Dahil, nais mo man o hindi, ang mga iyon ang bumubuo ng iyong buhay. Marahil ikaw ay nakakulong pa rin sa maliliit na gawi na nagpapatibay ng kakulangan, kawalan ng seguridad at pag-antala. Subalit sa parehong paraan, maaari kang magsimula ngayong araw na ito sa pagbuo ng mga gawi na nagtataguyod ng kasaganaan, kalinawan at disiplina. Isa itong pasya. At kung tatanggapin mo ang pasyang ito, pagdating ng 10 taon, hindi ka lilingon ng nagtatanong kung saan ka nagkamali, kundi magpapasalamat ka dahil sinimulan mo sa araw na pinili mong mamuhay bilang isang taong nagtagumpay na. Ang mga salitang ginagamit mo araw-araw ay hindi lamang refleksyon ng iniisip mo, kundi mga direktang utos para sa iyong isipan na humuhubog kung paano mo tinitingnan ang realidad. Ilang ulit mo na bang nahuli ang sarili mong sinasabi ang katagang susubukan ko? Ang pariralang ito, na wari walang masama, ay naglalaman na ng binhi ng pagdududa, na para bang ang pagkabigo ay isang likas na posibilidad. Gayon din kapag binibigkas mo ang baka balang araw ni o kung papalarin. Ang mga linyang ito ay nag-uutos sa iyong utak na asahan ang kawalan ng katiyakan, limitasyon at pagpapaliban. Kaya ang tanong, hindi kaya pinapakain mo ang sarili mong pananatili sa isang lugar dahil lamang sa mga salitang paulit-ulit mong sinasambit araw-araw? Ipinapakita na ng agham ng utak na ang wika ay hindi lamang pakikipagkomunikasyon, ito'y isang uri ng programang pangkaisipan. Kapag sinasabi mo ang ako ay, ako'y gagawa, ako'y magpapasya, iniaaktiba nito ang mga bahagi ng utak na konektado sa paniniwala at konsentrasyon. Subalit kapag ginagamit mo ang isiguro, kapag ginagamit mo ang mga salitang gaya ng kung sakali o sana, ang enerhiya na nililikha nito ay kakaiba, nagpapakita ng alinlangan at kahinaan. Para bang lagi mong pinapadala ang magulong mensahe sa sarili mong isipan at, bilang resulta, sa iyong buhay. Pag-isipan mo, kung palagi mong inuulit na hindi mo kaya, na wala kang sapat, na hindi mo makakamtan, paano mo asahan na ang iyong isipan at kilos ay ayon sa malalaking resulta? Naintindihan ito ni Winston Churchill sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Nang nasa bingit ng pagsuko ang Inglaterra, wala siyang kalayaan upang magsalita ng malabo. Sa harap ng parlamento, hindi niya sinabi na susubukan nilang lumaban o na baka kayanin pa ng kaunti. Ang sinabi niya ng may matinding paninindigan ay, lalaban tayo sa mga dalampasigan, lalaban tayo sa mga bukirin, at kailanman ay hindi tayo susuko. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang retorika. Naging pundasyong mental iyon na nagsilbing sandigan ng buong bansa laban sa lahat ng posibilidad. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, anong mga salita ang ginagamit mo upang itaguyod ang iyong buhay sa mga sandali ng krisis? Pinalalakas mo ba ang iyong sarili o pinahihina ka ng mga salitang paulit-ulit mong sinasambit? Ang paraan ng iyong pagsasalita tungkol sa pera ay isang malinaw na halimbawa. Ilang beses mo na bang nasabi ang mga katagang, hindi ko kaya, hindi pwede, masyadong mahal? Sa bawat pagbigkas nito, lalo mong pinagtitibay sa iyong isipan ang identidad ng isang taong limitado. Subukan mong palitan ito ng mga pangungusap gaya ng, inuuna ko muna ang mas malalaking pamumuhunan, o maingat kong inaayos ang aking mga mapagkukunan. Tila laro lamang ng salita, ngunit hindi ito ganoon kasimple. Isa itong pag-ayos ng pananaw. Kapag nasanay ang iyong isipan na makita ang kasaganaan kaysa kakulangan, lilitaw ang mga pagkakataon kung saan dati ay puro hadlang lamang ang nakikita mo. At narito ang isang mahalagang punto, ang mga tanong na ibinubulong mo sa sarili ay makapangyarihang salita rin. Kapag may suliranin, tinatanong mo ba ang sarili mo ng, bakit palaging nangyayari ito sa akin? O ng ano ang maaari kong matutunan at makuha mula rito? Ang unang tanong ay naglalagay sa iyo bilang biktima. Ang ikalawa ay naglalagay sa iyo bilang tagalikha. Ang iyong utak ay parang makina na laging naghahanap ng sagot, at maghahatid ito ng mga ebidensya para patunayan ang tanong na ibinato mo. Kaya kapag tinanong mo, bakit ako laging malas, ihahanay nito ang mga pangyayari na magpapatibay ng ganoong paniniwala. Ngunit kung itanong mo, paano ko magagawang kapakinabangan ito, sisimulan ng iyong isipan ang paghahanap ng mga solusyon, mga ideya, at mga landas na dati ay nakatago.
Kaya naman, nais kitang hamunin, bakit hindi mo subukan na sa loob ng isang buong linggo ay maging masusing mapagmamasid sa mga salitang ginagamit mo? Bantayan ang bawat pagkakataon na magsalita ka ng hindi iniisip, lalo na kung ito'y naglalarawan ng duda, limitasyon, o pagkatalo. At agad mo itong palitan ng pangungusap na puno ng pananalig. Sa simula, tila pilit at hindi totoo. Ngunit hindi ito palatandaan ng kasinungalingan, kundi senyales ng pagbabago. Habang lumilipas ang panahon, sisimulan ng iyong isipan na tanggapin ang mga salitang iyon bilang mga utos, at ang iyong tindig sa buhay ay magbabago. Tandaan, ang mga salita ay lumilikha ng mga mundo. Nilikha ni Churchill ang diwa ng paglaban gamit ang mga salita. Binuksan ni Hill ang mga pintuan gamit din ang mga salita. At ikaw? Patuloy ka bang gagamit ng lengguwaheng nagpapatibay ng mga hadlang, o sisimulan mong magsalita bilang isang taong tagumpay na? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Ang paraan ng iyong pag-iisip, pagsasalita, at pagkilos ang humuhubog ng identidad na bumabalangkas sa iyong realidad. Hindi mahalaga kung ikaw ay lagpas na sa 35 o 50 taon, sapagkat ang sandali upang magpasya kung sino ka ay nagsisimula ngayon. At kung ang nilalaman na ito ay nagkaroon ng saysay para sa iyo, alamin na ang susunod na hakbang ay naghihintay na. Ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen ang tutulong sa iyo na makaakyat ng isa pang baitang sa paglalakbay ng iyong pag-unlad upang maging 1% na mas mabuti kaysa ikaw ngayon. Lubos kong ipinagpapasalamat ang iyong pananatili hanggang dito at aabangan kita sa susunod na video.